Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesu Kristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus sa mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabubuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ng mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin, at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno ay sumainyo saan mang dako kayo ng Pilipinas o ng mundo. Kaninang umaga, meron akong minisahan na mga empleyado at tinanong ko sila, no, ano yung mga naaalala ninyong mga superheroes at kanilang mga kalaban o mga villain, no, ng mga panahon ninyo. Maraming nahihiyang sumagot kasi siguro sabi nila sa akin, "Father, kasi malalaman nyo kung ilang taon na kami." No? Sa bagay nga naman, kanya-kanyang henerasyon. Siguro yung iba dito, ang inabot ninyo ay yung lumang-lumang Darna pa, na ang kalaban ay ang kalaban ni Darna? Si Valentina? Si Medusa. Oo, no? Si Medusa. At meron din naman dito mga kapanahunan ko na inabot ninyo, sina Scheider, no? At ang kanyang kalaban na si Puma Layar, at ilan pang mga superheroes kagaya ng X-Men na merong marami ring kalaban, ano? At ilan na mga bago pa na ni-remake naman yung mga sa panahon namin, kagaya ng Voltes 5, ano? Na ang kalaban ay si Prince Sardo. Mapapansin natin na sa lahat ng mga ito, no, bumalik man sa mga alaala ninyo, yung mga luma at mga bago na mga superheroes, isa lang naman ang tema nitong mga ito. Merong bida, may kontrabida, may superhero, may kalaban. Siguro ito yung nagsasabi ng isang mahalagang bagay tungkol sa ating buhay, na patuloy ang pagtatagisan ng masama at ng mabuti. Kahit naman po hanggang ngayon sa panahon natin, nagtatagisan pa rin ang masama at ang mabuti.
Kaya lang ang pagkakaiba ngayon, yung ibang masama, no, nagmumukhang mabuti, pailalim na, hindi na natin makilala na masama na pala ito. Kasi siguro nagbabago yung pananaw at pag-iisip ng mga tao. Pero isang hindi magbabago. May mabuti, may masama. At yan ang ipinapaalala sa atin ni Jesus, lalong-lalo na sa ating ebanghelyo, kung saan ipinaliwanag niya sa mga apostol, at siguro sa atin din ngayon, magandang paalala sa atin na patuloy ang pagtatagisan ng kabutihan at ng kasamaan. May mabuting binhi versus masamang damo. Ang kaharian ng Diyos at ang kampon ng demonyo. Mga kapatid, nangyayari pa rin naman ito magpahanggang ngayon, lalong-lalo na sa ating mga personal na buhay, sa ating mga kalooban. Sa kalooban natin palaging may pagtatagisan, may paglalaban. Susunod ba ako o hindi? Gagawin ko ba ang mabuti o hindi? Tutulong ba ako o hindi? Minsan, ang nakakalungkot na resulta ng istorya ay nananalo yung hindi mabuti. Natatalo pa yung mabuti. Sabi nga ni San Pablo, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Sa panahon po natin ngayon, makikita natin ito sa mga kulturang namamayani. Meron tayong tinatawag na culture of death, kultura ng kamatayan. May mga tao na nagtataguyod ng kawalan ng paggalang sa buhay, lalong-lalo na sa pamilya, sa paggamit ng mga contraceptives, sa pagtataguyod ng tawag mo dito, paghihiwalay, at abortion o yung divorce. Pero meron din namang naninindigan sa kultura ng buhay, nagtataguyod sa kapayapaan, hustisya at pagkakaisa, lalong-lalo na ng itinataguyod ng simbahan. Magandang tanungin ang mga sarili natin sa mga ginagawa ko araw-araw, sa mga pagpili ko sa bawat oras, sa bawat sandali ng buhay. Ano ba ang pinipili ko? Kamatayan o buhay? Mabuting binhi o masamang damo? Ito ang paanyaya po sa atin ng ating Poong Jesus Nazareno. Bilang mga deboto, bilang kapwa ko mga deboto, kung sino ang may pandinig, sabi ni Jesus, ay makinig. Tamang-tama, bukas po ipagdiriwang natin si San Ignacio ng Loyola at meron siyang, palagi niyang sinasabi na merong kampo ni Jesus at merong kampo ni Satanas. Saang kampo ba tayo pinipili o pumipiling mapabilang? Kailangan tanggapin na mayroon talagang pagtatagisan ng mabuti at masama. At hindi po madaling kilalanin ito lalo na sa panahon natin. Pinaalalahanan tayong maging sensitibo sa pagkilos ng mabuti at masamang espiritu. Hindi lang po ito yung end product kung tawagin, pero ito rin po ay nakakaapekto sa proseso ng ginagawa natin, sa mga pagkilos at pagpili natin sa buhay. Mga minamahal kong kapwa deboto ng Poong Jesus Nazareno, tandaan po natin ang alamin ang pagkakaiba ng masama at mabuti ay kaalaman. Pero ang paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama ay tinatawag nating karunungan.